Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo sa please click nyo ang Games TV. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's reflection. Nasa tema pa rin tayo ni David o yung karakter na naging sikreto ng kanyang buhay kung bakit siya naging matagumpay. So itong si David guys, di ba? Alam naman natin, yung discuss natin nung una, na humble lang to, paslit lang. Isa lang siyang pastol, tagapagpastol ng mga hayop sa kanilang lugar. So dahil ito ay masunurin, itong si David. So nung time na yon, nag-aaway na yung Palestino at yung mga Israel na after 2,000 years ago, di ba? Hanggang ngayon, guys, di ba? Alam naman natin nagigera ngayon sa Palestino at saka sa Israel. So imagine mo, tagal na nilang nagigera, di ba? So itong si David, nung time na yon, inutusan siya ng kanyang tatay nitong si Jesse. Ang sabi ni Jesse, punta mo yung mga kapatid mo, ihatid mo itong mga tinapay na to. Kasi nandun sila, nakikipaglaban sa mga Palestino. Kaya hatirin mo sila para sila magkaroon ng lakas. So ito namang si David, siyempre masunurin siya. Isang batang masunurin at sumusunod sa kanyang magulang. Kahit hindi niya alam kung ano yung purpose talagang sumusunod siya. At hindi rin niya alam kung anong gagawin ng Diyos sa kanya. Basta nagiging masunurin lang siya kung ano yung utos ay kanyang sinusunod. So dahil nga dun sa laban na yon, nandun si Goliath. Itong si Goliath ay napakalaking tao, guys. Higante, di ba? Yan ang pagka-describe sa Bible. 9 feet. Ang sa panahon natin ngayon, guys, pinakamataas lang 7'2". Di ba? Si Kai Soto tsaka sa mga NBA star. So napakalaki, 9 feet. Siguro malaki pa yung katawan. So nakikipagbakbakan sila doon. Dahil doon, nakita nila itong si Goliath, napakalaki, ay yung buong Israel. Yung kanilang mga kababayan, pinanginahan ng loob. Kasi nga, paano nila matatalo yung ganong kalaking higante? Di ba? So, sa panahon natin ngayon, parang ganun din guys, sa buhay natin, di ba? Meron ka bang higante, di ba? Hindi man physical, di ba? Sa problema sa buhay na kinakatakutan mo, na pinanghihinahan ka ng loob. Problema ba yun sa financial? Nababankrupt ka na, di ba? Dami mo ng utang. Hindi ka na makatulog. Sa dami, sa laki ng utang mo, ang dami sumisingil sa iyo. Natataranta ka na. Sa sa material na bagay, di ba? Ang dami mong mga material na bagay na kailangan mo pero hindi mo pa rin nakukuha. Magpasa hanggang ngayon, pinangihanahan ka ng loob. O kaya naman sa kalusugan, meron kang kapatid, kamag-anak, magulang na nasa ospital ngayon. Ba? Halimbawa nasa ospital, matagal lang nasa ospital, malala na ang kanyang sitwasyon, tapos ang laki-laki na ng bill nyo sa ospital na babayaran. So, marami tayong iniisip na mga malalaking problema, mga higanting problema sa buhay kung paano natin to solusyonan. So, dahil dyan, guys, itong si David, dahil nga masunurin na bata to, kahit hindi niya alam kung anong pupuntahan niya doon, inutusan lang ng kanyang tatay na itong si Jesse. Kaya nga, sabi sa Lucas, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. So yun guys, so ang sikreto pala niyan, kagaya ni David, ay yung mapagkatiwalaan niya kahit na maliit na bagay yan, di ba? Kagaya nun, inutusan lang siya. Inutusan lang siya para dun sa mga kapatid niya. Pero may purpose pala ang Diyos. So huwag tayong magmadali, di ba? Huwag tayong magmadali. Alam ba, sa buhay natin guys, di ba? Kung ano man ang kalagayan mo ngayon, di ba, simpleng ordinaryong tao lang, yung sitwasyon mo ngayon,
tapos nag-a-aspire ka. Di ba? Halimbawa, minimum lang ang sahod mo ngayon dito sa Metro Manila. 610 ng minimum. Sa probinsya, mas maliit. Di ba? So, dahil maliit ang sahod mo, maisipan mo ngayon mas malaking pera para mapunan mo lahat ng mga kailangan mo sa buhay. So, anong gagawin mo ngayon? Yung iba, gagawa ng illegal. Di ba? Magbebenta ng droga na bawal. Magnanakaw. Di ba? Kung saan-saan. At parang gusto mo maging shortcut. Dahil nga sa aspire mo o sa gusto mong umunlad ka agad sa buhay, hindi ka nadadaan sa proseso. Mag-shortcut ka na. Kaya yun ang magiging problema kung hindi ka dadaan sa proseso. Unang-una, siyempre, di ba, yung iba tumataya ng loto. Yung mga madalian lang talaga. Pero kalaunan, kahit manalo sila, mauubos din yun dahil hindi sila handa sa ganong kalaking bagay. At hindi nila kayang hawakan. Kaya mawawala din dyan. Dahil walang karakter ang kanilang nakuha. Unlike kung pinaghirapan mo, di ba? Nagsimula ka sa maliit na bagay, di ba? Kagaya niyan, lumbawa, isa ka lang janitor, na-promote ka, tapos nag-aral ka, di ba? Tapos yun, nabigyan ka ng magandang pwesto at natapos ka sa pag-aaral. So, yung mga ganung example na marami rin, kahit sa ating kasaysayan, guys, yung mga bilyonaryo ngayon, di ba? Sila Henry C., may-ari ng SM. Di ba? Nagsimula lang yan sa mga maliliit na negosyo, di ba? Nag-aano lang siya ng sapatos, nagtitinda lang. Yung mga Jollibee, maliliit lang na mga kumpanya yan. Pero dahil dumaan sila sa proseso ngayon, ano sila ngayon, sa mga bilyonaryo na sila. Kumbaga, dahil pinaghirapan nila, talagang naalagaan nila, lumaki ng lumaki. So, kumbaga, sumaliit pa lang na bagay kung napagkatiwalaan ka na, pagtitiwalaan ka ng Diyos sa malalaking bagay. Minsan, simple lang, di ba? Halimbawa, bumili ka sa tindahan. Bumili ka ng pero 100 pesos, 50 pesos lang yung binili mo. Dahil maraming bumibili, tayo nagtitinda, naibigay sa'yo 100 pa rin. Paano naman? So, hindi mo sinole, di ba? Yung 50 pesos na nakuha mo. So, doon pa lang makikita mo, maliit pa lang na bagay yan. So, paano tayo pagkakatiwalaan kung sa gano'ng kaliit pa lang na bagay, hindi mo na kayang tapatan, di ba? O hindi ka na matapat, faithful. Di ba? Diyan tayo sablay lahat, guys. Pagiging faithful. Aminado tayo lahat, guilty tayong lahat diyan. Kaya yan po ang pagsikapan natin, di ba? Paano ka bibigyan? O kahit bumibili ka na ngayon, malay mo, bibigyan ka ng malaking tindahan ni Lord. Di ba? Ikaw na yung magtitinda. Magkakaroon ka ng magandang pagkakataon. Di ba? Dati bumibili ka na lahat, ngayon may negosyo ka na. Ganun yun. Dati, mababa ng ranggo mo sa opisina, ngayon na-promote ka, naging mataas ang posisyon mo. Naging supervisor ka, naging manager ka. Kasi dumadaan ka sa proseso. So, doon tayo sinusukat ng ating Panginoong Yesus na kung saan ay kailangan tayo mapagkatiwalaan sa maliit na bagay. Na yan ang hingin natin, na alam naman natin, guys. Dito ang kainahan ng lahat ng habis ng tao sa magiging tapat. Kaya sa panalangin po natin ngayon sa ating Panginoong Yesus na matuto tayo sumunod sa kanyang katapatan. At may sa pamuhay natin ito na maging matapat tayo sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Lord, maraming salamat po. Patawarin niyo po kami dahil hindi kami tapat sa inyo. Tapat sa aming mga kapwa-tao. Tapat sa aming mga mahal sa buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, na masunod yung kagustuhan niyo. Sa kapatid nating nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer, bedridden na, may taning na sa buhay. At lalong-lalo na sa pamilyang nasira na, nagkawatak-watak. Hindi, pagbigis-bigisin niyo po muli. At sa financial Lord, na malaking higante sa buhay na problema namin, halos karamihan mo. I-bless niyo po kami na. Kaya sa kapatid natin nanonood sa akin vlog, ano man ang estado mo sa buhay,
Gaano man kalaking higante ang iyong problema. Basta maniwala ka lang at magtiwala sa Diyos. Tsak yung kanyang pagkakalawag. So Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa akin vlog na may matinding karamdaman. Problema sa pamilya at sa pinansyal. Ipuhin niyo po ang Lord yung mapagpagaling na kamay sa aming kapatid na nanonood na may matinding karamdaman. Ang pamilyang nasira na, nagkawatak-watak, ibalik niyo po muli, pagbigis-bigis niyo po. At sa pinansyal, Lord, lalong-lalo na po yung mga kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, Lord. Yun yung problema nila. Ultimo isang lata ng sardinas na ulam nila, pinaproblema nila, Lord. Pambawang sa mga bata, pambili ng gamot at kung ano ba. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoong Jesus, sabi namin, to God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak, Diyos, Thank you very much.